Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-unang aking ina ay nailibing na po at sa kalungkutan hindi po ako nagpunta sa Las Lamay dahil hindi ko din po kasi kayang makita na yung nanay ko ay ipinapasok na sa puntod. Masyado siyang masakit para sa akin. Then, ato ilang gabi na akong umiiyak na nagkaroon na po ako halos ng sakit ngayon. Dahil hindi po ako nakakatulog sa sobrang stress at depress ko sa pagkawala ng aking ina. Talagang kasi ang nanay ko kami ang pinaka-close dahil pareho po kaming mahilig sa simbahan. At sa bunso kong kapatid na lalaki na si Josper, no? Siya naman ang huling nakasama ng nanay ko. At close din sila dahil din sa usapin ng simbahan. Sa lahat po ng mga kamag-anak ko, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagsuporta at pakikiramay sa yumao naming ina. Kami 7 magkakapatid ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Sasamantalahin ko na po itong maiksing pagla-live ko, no? Nagpapasalamat ako kay Kuya G1 Pasiones dahil may nag-chat po sa akin, no? Na isa po ako, hindi ko po alam kung nominated ako, pero isa po ako sa nominated bilang isang debater, one of the, well, ayoko kasi ng ganong term, pero isa sa kinikilalang debater sa buong Pilipinas ng Simbahang Katolika. Maraming pong salamat, bagamat hindi na po ako nakakapag-live dahil sunod-sunod din po yung trahedya sa pamilya namin. Pero hindi nyo pa rin po nakakalimutan ng pangalang Sanrio. At salamat sa pagkilala din po sa akin bilang isang defensor ng Simbahang Katolika. At nakaka-proud na ako ay mahanay na isa sa kilalang defender of the Catholic Church sa buong Pilipinas. Kung meron po kayong tanong, hindi ko po alam kung botohan ba yun, no? Kami ay nasa 39 debaters na hindi ko alam kung pagpipilian ba, pero yun po yung sinend sa akin, no? So, nagtatanong din ako kung ano bang meron doon kasi syempre para ma-inform ko din yung mga tao, yung mga CFD, no? Magtanong kay Kuya G1 Pasiones, naghahanap sila ng bakit mo napili itong defender na to, bakit siya yung napili mong defensor ng Simbahang Katolika, nasan yung link, may YouTube channel ba? So maraming pong salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik at pagkilala sa akin bilang isa sa mga nominado na isa sa kinikilalang defender ng Catholic Church sa buong Pilipinas. Huwag po kayong mag-alala, nagre-recover lang po ako from the pain. No, talagang hindi ko papuka. Iyak naman ako. Hindi ko pupuka yung dumepensa ng simbahan. Pero, pag na po ako, recover po ako, babalik po ako ulit sa pagtatanggol at pakikipagdebate laban sa mga protestante. Pero sa ngayon po, ipagdasal nyo po ako. Kasi masyado pong masakit yung pagkawala ng aking iniidolong ina. Siya yung dahilan kung bakit ako naging defender. Siya yung dahilan kung bakit ako nagsiserve sa simbahan. Siya yung dahilan kung bakit marunong akong magdasal. So as of now, kami 7 magkakapatid ay hinahanap kung paano kami magiging okay lahat. Dahil siya po yung dahilan ng aming ina kung bakit kami nagkakaisa, kung bakit kami nagkakasama. Kaya ngayon, kanina dumating yung tita kong madre, no? Para, syempre, i-check na rin ako kung kamusta ba ako kasi nagkakasakit na po talaga ako sa sobrang depression. Kasi nangungulila talaga ako sa nanay ko kasi mga ganitong oras, nag-chat na yan. Kinukulit na kaming magkakapatid. So ngayon, tahimik kaming lahat. Kami ay tahimik na nagluluksa. Kaya yun lang po ang mahihiling ko sa lahat ng mga CFD, Catholic Faith Defenders, na ipagdasal nyo po yung kaming 7 magkakapatid na makayanan namin yung pain. Kasi nakakamatay po yung sakit. Ang sakit mamatayan ng magulang. At ang pumapatay pa sa amin doon yung memories nung nabubuhay pa siya. Ngayon po, ang father ko nasa hospital naman.
parang hindi po maayos din yung lagay. Kaya nga sabi ko sa tatay ko, huwag ka munang sumabay. Baon pa kami sa utang, ang dami naming babayaran. Sabi ko, huwag ka munang sumabay. Sabi ko dun sa tatay ko. Pero yun nga, ang kinaganda lang, ang blessing lang din sa paglisa ng aking yumaong ina, tinuruan niya kaming magkaisa, kaming 7, bagamat napakahirap. Pasensya na po kayo, nahihirapan akong huminga. Bagamat napakahirap po ng sitwasyon at kalagayan namin ngayon, sabi ko na lang, Lord, sana malagpasan namin to kasi alam ko na may magandang plano ka sa aming 7. Ayun lang po, maraming salamat no sa sa mga nagtatanong sa akin kung bakit hindi na po ako nakikitang nagla-live. Malaki po talaga yung pinagdadaanan ko sa pamilya. Kaya hindi pa po ako makapag-concentrate talaga sa pag-aaral dahil alam nyo naman po na self-teaching lang ako. Lahat ng mga laban ko sa debates, lahat ng mga presentations ko regarding to the history of the Catholic Church, self-teaching lang po ako. Pero sa ngayon, hindi ko pa po kayang mag-aral dahil napaka-emotional ko pa. Kaya wag po kayong mag-alala kapag ako bumalik ulit sa pagde-defend ng Catholic Church. Ibibigay ko ng 100% ko para maipagtanggol ng simbahan dahil yan din naman yung death wish ng aking ina. No? Sa naghahanap po ng YouTube channel ko, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Andiyan po lahat ng mga debates na kung saan iba't ibang mga Protestant ang hindi lang Protestant, even the Muslim, nagkaroon po ako ng debate at yun ay ipinalabas sa mga kilalang debating platform dito sa Pilipinas. Yung mga naghahanap po ng mga debates ko, yung mga naghahanap po ng mga turo ko patungkol sa the history of the Catholic Church, lahat po yan from noon hanggang ngayon, yan po ay mapapanood nyo sa YouTube channel ko, Sanrio TV. And to clarify po, ang YouTube channel ko na may 7,000 subscribers ay hindi ko po yan minomonetize. Though na pwede na siyang mag-earn ng pera dahil sa dami na rin ng nakasubscribe, hindi ko po yan imomonetize dahil yan po ay kusang loob kong ibinibigay sa lahat ng mga tao na nag-aaral at gustong matuto kung ano ang katuruan ng ating mahal na inang simbahang Katolika. Kaya once again, my name is Sanrio Adams at kita-kits po tayo by next year. Pag-pray nyo po kaming 7 magkakapatid at kapag okay na po kaming lahat, naka-recover na po kami lahat sa mga problemang hinaharap namin, magkita-kita po tayo. At sa lahat ng protestanteng nag-e-enjoy dyan, dahil walang pumipitik-pitik no, sa mga itlog nyong maiitim, pagbalik ko, papupulahin natin yan. No? Sa ngayon, kami pong 7 magkakapatid ay humihingi ng panalangin, lalong-lalo na sa mga CFD dito sa Pilipinas. Panalangin niyo po kaming 7 magkakapatid dahil para po sa akin, prayers can do miracles, no? Yung mga nasa state of grace dyan, yung mga hindi nakababad sa mortal sin, humihingi po ako sa inyo ng panalangin na kami pong 7 magkakapatid ay i-offer nyo lagi sa inyong pagtulog. Kahit simple prayer lang po, ay malaking bagay na po para sa aming pamilya. Maraming salamat po! God bless you. And once again, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye-bye! Ayan, once again, magandang gabi. Meron po kasi akong gustong basahin at i-inform ang bawat Catholic faith defender na naririto. No? Meron po akong gustong i-inform po sa inyo. Wait lang po, babasahin po natin. Para tayo rin po ay makatulong sa naipaabot no sa mga Katolikong defensor ng simbahang Katolika. Isang mapagpalang araw, kami ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang komprehensibong pag-aaral na naglalayong mapabuti at mapaunlad ang mga debate strategies
at estilo ng mga Katolikong debater sa Pilipinas. Ang inisyatibong ito ay inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng ating komunidad na ipagtanggol at ipahayag ang ating pananampalataya ng may lalim at may linaw. Para sa layuning ito, kami ay bumubuo ng isang listahan ng mga kinikilala at tanyag na Catholic debaters sa taong 2025 na makakatulong sa aming pagsusuri. Una, layunin ng pag-aaral. Ang pangunahing layunin ay makilala at suriin ang pinakamahusay na mga diskarte at estilo ng presentasyon gamit ang mga sumusunod na pamantayan. Pagsasaayos at kalinawan, organization, and clarity. Paggamit ng argumento, argumentation. Paggamit ng ebidensya at katotohanan, use of evidence and facts, standard references. Rebuttal, pagtanggi, yung mga rebuttal skills, estilo ng presentasyon o presentation style. Ngayon, sa lahat ng mga CFDing manonood, makakapanood, sana po ispread po natin tong video na to. Paano daw po ba kayo makakatulong? Ibigay ang listahan. Ibahagi ang inyong mga mungkahi para sa top Catholic debaters na sa tingin nyo ay karapat-dapat isama sa aming listahan. Ang listahan ay maaaring lumagpas sa 20 katao. Ang rank 1 ay ang pinaka-paborito ninyo. Magbigay ng sanggunian kung meron kayong alam na YouTube o iba pang debate links ng mga taong nasa listahan, mangyaring wag mag-atubiling ibahagi ito. Ang link na ito ang magsisilbing basihan namin sa pagsusuri ng kanilang performance. Ang inyong kontribusyon ay napakahalaga upang maging matagumpay at makatotohanan ang pag-aaral na ito. Magkaisa tayo sa pagpapalakas ng intellectual foundation ng Katolikong debatista o Katolikong debate sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at kooperasyon. Lubos na gumagalang, G1 Pasiones. Ngayon, babanggitin ko po sa inyo ang mga nominated Catholic Faith Defender na kilala at kinikilala sa buong Pilipinas. I repeat, magbabanggit ako ng mga pangalan ng mga Catholic Faith Defenders na nasa listahan na nominado at kinikilala ng Simbahang Katoliko sa ating bansa na kilalang mga debaters. Ito, una, Benny Gocotano, Efren de la Piña, Socrates Fernandez, Jando Alabado, Father Darwin Gitgano, Father Greg Mendez, Romulo R.J. Seno, Alfredo Stalwart Ngoho Jr., Rosby K. Alejabo, Jared Almazora, Alvin Gitamondok, Melchor Manalili, Bonnie Adolfo, Paul S. Alima, G1 Paisiones, Junri Lucagbo, J. Carlo Badinas, Ryan Mejiliano, Noel B. Pasiones, Noel Perfecto, Sanrio Adams, ako po yun, Winnie Bonilla Ibe, Wendell Talibong, Jeffrey Quillosa, George Torifel, Boy Letra, Nash M. Buenavides, Ramon Gitamondok, Eugene Gapo, Jason C. Mantos, Edgar Laugan, Chris Josol, Noel P. Ramos, Jomel Valoria, Jan Jona, Alvin Bustamante,
Kaloy Abuyador, AJ Javier, Tata Tosal. Ang mga kandidatong ito, 39 Catholic faith defenders na kinikilala sa buong Pilipinas ay naghihingi ng tulong sa lahat po ng mga dumidepensa sa ating simbahan na iparating ninyo ang inyong mga boses kung sino po ang dapat pumasok sa layunin ng CFD. Well, hindi ko alam kung kung paanong gagawin nilang sistema, pero kinakailangan po daw ang bawat CFD ay magbigay ng kanilang mga suggestions sa mga iniidolo po ninyong Catholic faith defenders. Ang sabi po rito, i-chat nyo po si Brother Nalzaro, CFD, Cebu. O kaya kay EYD, AJ Bohol, Agoy ang debaters. Okay. So, yan po ang sinend po sa akin. Well, I don't know kung ano para saan po ito. Pero dahil nanghihingi rin naman po sila ng support, ito po ang kanilang sinend po sa akin. So, ang sabi po once again dito, ang inyong kontribusyon ay napakahalaga upang maging matagumpay at makatotohanan ang pag-aaral na ito. Magkaisa tayo sa pagpapalakas ng intellectual foundation ng katolikong debate sa ating bansa. At ang sabi po dito, paano daw po kayo makakatulong? I repeat, ibigay ang listahan, ibahagi ang inyong mga mungkahi para sa top Catholic debaters na sa tingin nyo ay karapat-dapat isama sa aming listahan. Ang listahan ay maaaring lumagpas sa 20 katao, ang rank 1 ay ang pinaka gusto mo. So, pipili kayo ng mga gusto ninyong defenders ng Catholic Church, tapos lalagyan nyo siya kung top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, at ito po ay isesend nyo kay G1 Paisonias kung kilala nyo po siya, or mag-consult po kayo sa CFD Cebu. Mahalaga din po kasi ang boses nating mga Katoliko para malaman ng simbahang Katolika kung ano ang ating mga pulso. Kaya lahat po kayong mga CFD ay nananawagan po ako sa inyo na tayo po ay makipag-cooperate sa layunin ng ating organization sa loob ng simbahang Katoliko, no? And bago po ako magtapos, I would like to thank my mom and my dad, Cora and Kevin Adams. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi na po talaga ako humihinga ngayon. Nawalan man ako ng biological mom, pero ganun pa man, ang aking ina na si Cora Adams, ang iyong pagmamahal, ang naging isa sa naging daan upang hindi masyadong maging mabigat ang nararamdaman ko sa paglisan ng aking biological mom. So, sa iyo, Mami Cora Adams, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa akin. Kay Daddy Kevin Adams, ang aking daddy na nasa bansang Australia na napakasipag. Maraming pong salamat sa inyong pagmamahal sa akin. Kayo ay isang malaking biyaya sa akin. Siguro dahil na rin sa pagde-defend ko ng Catholic Church, ibinigay niya kayo sa akin bilang mga magulang ko na gagabay at magtuturo kung paano ko aayusin ang pamumuhay na dati hindi tama na kinaugalian. So yun na po, maraming salamat. Once again, my name is Sanrio Adams. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye-bye po!